Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong huling araw ng taong ito, bilang isang pamilya ng Diyos, nagkakatipon-tipon tayo, taglay ang ating pasasalamat sa Kanya, sa Kanyang naging katapatan at kabutihan sa atin. Kaya upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at inuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang pagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgi ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikai sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag
upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niya'y totoo, naway manahan sa inyo. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at ng gabing iyon, dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon na napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya, "iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arquelao ang nag-ahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Merry Christmas! Batiin natin ang mga katabi natin, Merry Christmas! Palakpakan muli natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno na isinilang para sa ating lahat. Parang kanina, nung sinabi ko Merry Christmas, may narinig ako, Happy New Year, Father. Huwag niyong kalilimutan, ilang araw ko nang sinasabi sa inyo, Pasko pa rin. Kaya pwede pa tayo at dapat pa rin tayo bumati ng Merry Christmas kasi ilang buwan na naman nating aantayin yan. Huwag niyong madaliin. Ilang araw pa ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya ang good news, pwede pa kayong maningil ng Christmas gifts. Pwede nyo pang tawagan, i-text. Sabi nung parang, hindi pa daw tapos ang Pasko. Lumabas ka na ng bahay ninyo. Christmas pa rin. Kaya Merry Christmas ang bati pa rin natin. Kamusta ba ang naging Pasko ninyo? Marami pa rin bang handa o tagdadalawang piraso na lang? Marami bang regalong nauwi? O hindi ka nabunot this year? Ano-ano naman mga tiyanggian at basarang napuntahan mo? Alam nyo sa commercials, iba't ibang kahulugan, meaning ng Pasko ang tinuturo sa atin. Christmas is love, Christmas is giving, Christmas is peace. Pero lahat ng iyan, love, giving, peace, lahat ng iyan nagsimula sa isang salita. Pamilya. Family. Everything begins at home. Ang Pasko ay pamilya. Christmas is family. Bigyan natin ng isang pagbati, pagpaparangal, ang bawat pamilyang nandito. Marami man kayong pinagdaan ng pagsubok, alam ng Diyos yan. Marami man kayong pinagdaan ng paghihirap, marami man kayong hinarap na problema. Ang mahalaga, lumaban kayong magkakasama. Yan ang pamilya. Palakpakan natin ang ating mga pamilya. Malakas na palakpak para sa ating pamilyang lumaban. Nagtulong-tulong pa rin ng 2023. No? Isa sa mga dakilang biyaya ng Diyos, ang pamilya. Kung babalikan natin sa lumang tipan, ang ama ng pananampalataya, si Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham at kay Sarah, sumunod kayo sa akin at bubuuin ko ang inyong pamilya. Bibigyan ko kayo ng lahi na sindami ng bituin sa langit. Sumunod lang kayo sa akin, bubuuin ko ang inyong pamilya. Kaya masasabi natin, bawat pamilyang nagtagumpay sa kabila ng maraming pagsubok, bawat pamilyang nakatayo pa rin, magkakasama pa rin, at buo pa rin, kahit maraming pinagdaan ng hirap, binuo kayo ng Diyos dahil sumunod kayo sa Kanya. Kaya sana ngayong magsisimulang bagong taon, alam nyo na kung anong dapat gawin. Sabi nga ng lumang kanta, si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Huwag sa pera, huwag sa karir, huwag lang sa pangarap, huwag lang sa pagginhawa ninyo, tinatayo ang pamilya ninyo. Itayo ninyo ang pamilya ninyo sa sandigang hindi magigiba. Itayo ninyo ang pamilya ninyo sa pagmamahal ng Diyos at pananalig sa Diyos. Everything begins at home. At kung meron mang isang salita
na matututunan tayo sa banal na pamilya. Ngayon po ay kapistahan ng tinatawag nating pamilyang Susmariosep. Jesus, Maria, at Jose. Kaya happy Holy Family sa ating lahat. Meron po bang mga nandito ngayon na buong pamilyang nagsisimba? Taas nga ng kamay ang pamilyang nagsisimba ngayon. Taas ang kamay. Palakpakan ho natin ang mga pamilyang nandito ngayon na pinili nilang tapusin ang taon na ito ng magkakasama sa harap ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Baka mamaya mag-away kayo pag-uwi. Ayan, hindi ka kasi sumama. Hindi tuloy tayo nakataas ng kamay. Tanghali ka kasi gumising. Ang tamad-tamad mo kasi. Ang bagal-bagal mo kumilos. Nagtanong yung pare, kulang tuloy tayo. Huwag kayong mag-alala. Bago kayo kumain, magdasal kayo bilang isang pamilya. Magdasal kayo. Totoo pa rin that the family that prays together stays together. Panalangin ang bubuo sa pamilya ninyo. Kaya nga, ano yung isang salita na lahat pinagdaanan ng isang pamilya? Sakripisyo. Everything begins at home. Nabuo ang pamilyang Jesus, Maria at Jose dahil sa sakripisyo. Tandaan natin, balikan natin, si Maria, si Jose, nakatakda ng ikasal. Bubuo na sila ng pamilya nila. Pero anong gusto ng Diyos? Hindi kayo ang bubuo. Ako ang bubuo ng pamilya ninyo. Kaya nga ang pag-aasawa, hindi lang tungkol sa inyong dalawa. Ang pag-aasawa ay tungkol sa pagiging biyaya ninyong dalawa sa mundong ito. Hindi lang ito tungkol sa inyong dalawa. Magpapakasal kayo, hindi lang dahil feel ninyong dalawa, kundi dahil nakahanda kayong magbigay ng bagong buhay bilang biyaya. Sakripisyo ang bumuo sa pamilya ni Maria, Jose at Jesus. Kaya nga sa ating mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, patungkol sa bilin sa mga anak. Sa pangalawang pagbasa, tungkol sa bilin sa mga magulang, sa mga mag-asawa. Huwag niyong kalilimutan, we all share in one sacrifice. Lahat tayo dapat matutong magsakripisyo sa pamilya. Ang mga anak. Naalala ko, meron akong isang parishioner dati. Nung ako'y naka-assign sa Espiritu Santo sa Tayuman, bagong pari ako noon. Pagtapos ng misa, sabi niya, Father, kain tayo sa bahay, almusal. Sige po, ako naman ay kaladkarin din. Punta kami sa bahay nila. Nagluluto siya. Tinanong ko, Sister, ilan po bang anak mo? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. At ang sabi niya, Excuse me, Father, miss pa po ako. Ay, Diyos ko po. Sabi ko, bakit ko ba naitanong-tanong ito? Baka palayasin ako, hindi pa ako kumakain. Sabi ko, sorry sister ha, sorry. Sabi niya, Father, CPA ako ha. Ako, wow, mayabang din. CPA ako. Ano pong CPA? Certified Parent Atchay. Ha? Certified Parent Atchay. Ano po yun? Father, ako ang panganay. 5 kami. Pinauna kong mag-aral yung mga kapatid ko. Hindi kaya ng magulang eh. Pinauna ko sila. Mahirap maging panganay. Nakatapos po sila. Nagkaroon ng magandang trabaho. Nagkaroon ng pamilya. Nag-abroad sila. Walang maiiwan kay mama. Isang araw, pagising ko, Father, 50 na pala ako. Mag-isa.
Mga magulang, bago matapos ang taon, mag-thank you rin kayo sa mga anak ninyo. Marami rin silang sinakripisyo. At kayong mga anak naman, baka sabihin ng mga magulang, "Itong paring ito, nilaglag kami Huwag kayong mag-alala, kayo naman. Meron kaming labandera sa seminaryo noon. Ang tanda-tanda na niya. Nag-retire na yung mga kasabay niya. Kuba na siya. Sabi ko, "Nay, wala na yung mga kasama mo. Nag-retire na. Hindi ka pa ba magre-retire? Kaya mo pa ba?" Sabi niya, "Father, kung ako lang, ayoko na. Pero para sa mga anak ko at mga apo ko, kaya ko pa." Mga kapatid, magandang balikan natin ang maraming tagpo sa buhay ninyong pamilya. Naniligtas kayo ng pananalig ninyo sa Diyos. Sa mga oras na mukhang nasa panganib na, nasa dulo na, at parang katapusan na ng pamilya ninyo, kumilos ang Diyos. Niligtas kayo ng Diyos. Pero sa totoo lang, hindi laging happy ending. Hindi laging winning moment sa loob ng bahay. Nakakalimutan din natin kuminsan ang maraming bagay na isinasakripisyo ng bawat isa. Hindi pa tapos ang taon para maalala natin sila. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, marami man po tayong nakilalang tao, marami ka mang napuntahang ulit na lugar, isaksak mo ito sa puso at isipan mo. Nag-iisa lang ang pamilya. Iba pa rin kumain at matulog sa sariling bahay. Nawa, sa pagtatapos ng taon na ito, baunin natin ang magagandang aral na natutunan ng ating pamilya. At para sa lahat ng hirap, lungkot, pagsubok na ating pinagdaanan, tapos na yon. Araw-araw, gawin nating sandigan ng pamilya ang nag-iisang Panginoon. God bless your family. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon,
basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal, at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkakawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga importanteng kahilingan ng ating pamilya ngayon. Ang mga miyembro ng pamilya nating may sakit. Ang mga pamilya, kamag-anak natin nasa malalayong lugar. Ipanalangin natin ang mga taong tumayong pamilya at naging pamilya para sa atin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsahaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsahaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tapusin natin ang taon na ito nang may ginagawa pa ring mabuti at nagpapakabuti. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria at Jose. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay igagawad ko sa inyo ang pagbabasbas para sa mga pamilya. Kung kayo po ay pamilyang nagsisimba ngayon, maghawak-hawak ko kayo ng kamay. Kung wala dito ang inyong mga kapamilya, yumuko po kayo at alalahanin sila habang tinatanggap ang pagbabasbas na ito. Yumuko po kayo. O Panginoong Diyos, kasihan ng iyong mga biyaya, ang mga mag-anak na naririto na natitipon sa iyong mahal na harapan, ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga pagkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan, naway matularan nila
ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin ng iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.